Kadalasan talaga ay dito lang ako sa bukid namin. During spare time ko ay umiikot nga lang ako dito. Araw ng linggo at naisipan ko na naman kumuha ng kung ano-ano lang. Hi everyone! Paglabas ng bahay ay dala-dala ko na naman yung mahiwagang bilao ko. Naisipan ko nga mag-ikot lang muna dito. Nung nakaraan kasi ay marami akong nakitang bunga ng sili. Tapos habang naglalakad, hindi talaga may iwasan na makita ko lahat yung mga bunga ng pananim namin. Like nung miracle fruit na pagkarami-rami na namang bunga. At eto nga ang mga sili, nagbabalak nga akong kumuha ngayon. Hindi ko nga kasi sila mahintay na mahinog na kasi sa napapansin ko dahil sobrang lamig ng panahon ngayon ay hindi na siya kaagad-agad nahihinog. Kit sabi ko kahit medyo green na ay pitasin ko na at gagawin ko ngang artim. Ito pala yung update ng kalabasa namin. Malalaki na nga yung 2 bunga. Banda dito ay kalagayan naman ng ampalaya namin. Araw-araw ko nga yan sinisilip. Madalas ko ngang chinecheck at binibilang. Dahil nga sobrang dami na ng bunga at hindi naman namin nauulam agad-agad, sabi ko nga isasabay ko sa ibebenta ko. Sayang lang naman kasi kapag nahinog or nasira. Ang dami na nga agad naghihintay sa ititinda kong ampalaya. Yung iba nag-PPM na rin sa akin. Sobrang excited nga ako palagi. Especially sa gulay na i-harvest ko tapos ibebenta. Habang naglalakad pala ako dito may nakita kong native pipino. Ito pala guys, yung smallest pipino sa buong mundo. Ang alam ko noon, hindi yun nakakain. Pero napanood ko sa YouTube na pinipickles pala. Kaya't naisipan kong mamitas at susubukan ilagay sa pickles. Pero alam nyo, natikman ko na rin to at lasang pipino nga. Yung akala natin hindi nakakain. Kasi nga hindi tayo sanay. Pero sa ibang lugar, kinakain din pala to. At ang kagandahan kusa nga lang tumutubo. Ganito pala yung itsura. Para lang talaga siyang baby pipino. Kapag nasa bukid ka talaga, marami kang madidiscover na mga gulay na akala natin ay mga damo lang. Yun pala, pwede rin palang ulamin. Especially sa aming mga Ilocano, marami talaga kaming alam ng mga gulay dito. Anyway, nagpatuloy na pala ako dito sa pagkuha ng mga sili. Hindi ko nga lang alam kung anong variety ng sili to. Pero kahit green pa lang kasi ay maanghang na siya. Kaya bago ako unahan ng mga ibon o di kaya mabulok dahil nga palaging umuulan dito, naisipan ko na talagang mag-harvest ngayon. Konti nga lang pala yung sili namin ngayon compared last year. Nung nakaraan kasi mas marami akong nagawa at yung iba pinamimigay ko na nga lang din noon kesa masira naman. Opo, yun nga yung nakasanayan namin. Madalas nga talaga kami namimigay sa mga kamag-anak o di kaya sa kapitbahay kapag sobra-sobra yung supply. Ang reason kasi namin mas magandang ipamigay na kesa mabulok pa. Napadaan na din pala ako dito sa garden ng tatay ko. Yung mga sitaw nga niya ay nagsitubuan na rin. Pati na rin tong mga kangkong niya. Pag ganitong malinis at nagsitubuan nga tong mga to, ang ganda nga niyang tingnan. Ang ganda nga ng tubo niya ngayon kasi madalas yung umuulan. Papunta pala ako banda doon kasi may natatanaw akong mga sili doon. Since nanguha nga ako ng sili ngayon, lulubos-lubusin ko na nga yung pag-ikot. Habang naglalakad nga pala ako dito sa Pilapil ay namiss ko nga yung mga sitaw. Dito kasi nakatanim yung maraming sitaw namin nung nakaraan. Hindi ko pa noon naisipang magtinda-tinda. Pang-ulam at pamigay nga lang noon. Lalo na pag may bumibisita dito sa amin. Hinahayaan nga lang namin silang kumuha. Nakarating na pala ako dito. May nakita nga pala akong mga tanim na okra ng tatay ko. At alam nyo bang manang-mana nga sa amin yun? Yung ang baba pa lang niya tapos namumunga na. Tawang-tawa nga ako dahil unano nga yung okra ng tatay ko. Banda dito rin pala ay napapalibutan lang ng katuray. Tapos sa ilalim ng katuray may mga tanim na ganito. Para lang siyang pang-display na sili no. Pero kahit green pa lang yan ay sumisipan na nga yung anghang. Tapos ang ganda niyang tingnan. May mga lumilipad pa nga dyan na butterflies. Sobrang gandang pagmasdan yung mga bunga ng mga sili. Na-imagine nyo ba kung gaano kapayapa tumira dito? Sana nga pag nagkaapo ako, may mga bukid pang ganito. Tapos yung tipong hindi pa crowded. Yung pwedeng-pwede pa silang magtakbuhan dito. Kasi sa totoo lang dito sa lugar namin, yung mga bukid nga dito ay ginawa na nilang mga subdivisions. Dahil nga tong bayan ng Solano ay isang commercial town. Karamihan nga ng mga bukid na nasa along the highway ay mga subdivisions na after 10 to 20 years. Kung magkakaroon man ako ng apo, malaya pa kaya silang makakatakbo, makakapaggala, at makakapitas ng kagaya ng ganito? Sa totoo lang, parang ang bilis kasi ng pagbabago ng panahon natin ngayon. Kagaya ng mga pagbabago ng mga nagisnan nating mga batang 90s and 80s. Yung wala tayong ibang iniisip kundi maglaro lang. Yung maglaro ng mga larong Pinoy. Tagu-taguan, pag full moon, akyatan ng mga puno at taya-tayaan, yung mga pagligo sa ilog at mga batis.
Mas masarap ngang balikan yung mga childhood memories natin nun, no? Lalong-lalo na yung pagsakay sa kalabaw. Yung pagsakay ko sa kalabaw, tapos sinusundan ko yung pagkembot hanggang sa malaglag ako. Wala talagang makakatulad kung gaano kaganda at kakulay yung childhood days ko noon. Kaway-kaway sa mga batang 80s and 90s. Relate ba kayo?